Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear ATJ, tawagin mo na lang akong Rodney. Tubong Tarlac ako. At dito sa gitna ng malalawak na palayan at mainit na sikat ng araw, nabuo ang isang pamilyang akala ko ay hinding-hindi matitibag. Alam mo, Ate J, mahirap aminin sa sarili na ang taong dapat sana ay naging sandigan ng moralidad ay ang siya mismong naging mitsa ng pagkawasak ng lahat. Sabi nga nila, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa tiwala, lalo na kung mula sa sariling anak, ay isang habambuhay na parusa. Nagsimula ang lahat noong maagang bahagi ng 2000. Simple lang ang buhay namin. Ang asawa kong si Ella, siya yung tipong babae na kahit sa ang anggulo mo tingnan ay walang kapintasan. Maputi, mabait, at higit sa lahat, mapagmahal na ina sa kaisa-isa naming anak na si Caitlin. Si Caitlin ang sentro ng mundo ko. Tandang-tanda ko pa noong bata pa siya. Tuwing uuwi ako galing sa trabaho bilang isang supervisor sa isang construction firm, siya ang unang sasalubong sa akin sa may gate ng bahay namin dito sa Victoria, Tarlac. Papa! Ang hiyaw niya na tila ba lahat ng pagod ko sa initan at alikabok ay biglang naglalaho. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko ay perpekto ang lahat. Si Ella ay isang handsome na asawa. Siya ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pagkaing nakahain sa lamesa hanggang sa mga plansadong damit ko. Pero dahil sa ambisyon ko na mabigyan sila ng mas magandang buhay, doon nagsimula ang lamat. Dahil sa sunod-sunod na proyekto, madalas na akong gabihin sa pag-uwi. Minsan, inaabot ako ng madaling araw. At dito pumasok sa eksena si Fam. Si Fam ay isang bagong architect sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Bata, agresibo, at may kakaibang charm na hindi ko agad napansin na unti-unti na palang humahatak sa akin papalayo sa pamilya ko. Noong una, puro trabaho lang. Sir Rodney, kailangan nating tapusin tong blueprint. O kaya naman, Sir, kailangan nating i-check yung site sa Kapas. Hanggang sa ang mga lunch meeting ay naging dinner at ang dinner ay naging inuman pagkatapos ng shift. Isang gabi, umuulan ng malakas sa Tarlac. Hindi ako makauwi dahil baha sa ilang bahagi ng kalsada. Nag-alok si Fam na doon na muna ako sa tinutuluyan niyang apartment malapit sa site. Rodney, delikado ng bumiyahe. Dito ka na muna, may guest room naman. Sabi niya habang inaabutan ako ng mainit na kape. Doon nagsimula ang pagkakamaling hindi ko na mabubura. Sa gitna ng lamig ng ulan at init ng kape, naging mahina ako. Nakalimutan ko ang imahe ni Ella na naghihintay sa akin sa hapagkainan. Nakalimutan ko ang mukha ni Caitlin na baka nakatulog na sa kakahintay sa goodnight kiss ko. Lumipas ang mga buwan. Naging dalawa ang buhay ko. Sa harap ng pamilya ko, ako pa rin ang perpektong ama. Pero sa likod ng mga ngiti ko, may bitbit akong mabigat na sikreto. Napansin ni Ella ang pagbabago. Rodney, parang lagi kang balisa? At bakit parang laging bago ang pabango mo pag-uwi? Tanong niya isang gabi habang nag-aayos kami ng higaan. Pagod lang to, Ella. Maraming ginagawa sa opisina. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Masakit magsinungaling sa taong wala namang ginawa, kundi mahalin ka. Pero ang sarap ng pagkakasala ay parang alak, nakakalasing at nakakabulag. Ngunit ang hindi ko alam, ang pinakamatalas na mata sa loob ng bahay ay hindi ang asawa ko, kundi ang 10 taong gulang kong anak na si Caitlin.
Si Caitlin ay matalino. Masyadong matalino para sa kanyang edad. Isang araw, habang naglalabas si Ella sa likod, naiwan ko ang cellphone ko sa ibabaw ng sofa. Naliligo ako noon nang marinig kong tumunog ang message notification. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Caitlin. Hawak niya ang phone ko. Ang mga mata niyang dati ay puno ng paghanga sa akin. Ngayon ay puno ng kalituhan at unti-unting namumuong poot. Papa, sino si Fam? Bakit sabi niya, miss ka na niya? Napatigil ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay parang martilyo na bumubugbog sa dibdib ko. Sa sandaling iyon, alam kong nanganib ang toring itinayo ko. Anak, trabaho lang yan. Give me the phone. Mahinahon, pero nanginginig kong sabi. Hindi siya kumibo. Iniabot niya ang phone pero hindi siya lumapit para yakapin ako gaya ng dati. Tiningnan niya lang ako. Isang tingin na hanggang ngayon, pagkalipas ng maraming taon, ay sariwa pa rin sa alaala ko. Isang tingin na nagsasabing, kilala na kita, Papa. Sa kabila ng insidenteng yon, hindi ako tumigil. Akala ko kasi, bata lang si Caitlin. Akala ko, malilimutan din niya yon pag binilhan ko siya ng bagong laruan o dinala ko sila sa Jollibee sa SM Tarlac. Pero nagkamali ako. Naging mas maingat ako o yun ang akala ko. Pero ang relasyon namin ni Fam ay mas lumalim. Umabot sa punto na hindi na lang ito fling. May mga pagkakataong hindi na ako umuwi ng 2 araw. Idinadahilan ng out-of-town inspection sa Nueva Ecija o Pangasinan. Habang lumalayo ang loob ko kay Ella, mas lalong naging malapit si Caitlin sa kanyang ina. Naging protektado siya kay Ella. Tuwing mag-aaway kami ni Ella dahil sa kawalan ko ng oras, laging nasa sulok si Caitlin, nakamasid, nakikinig. Isang gabi, uminit ang pagtatalo namin ni Ella. Rodney, hindi na ako bata. Alam kong may iba ka. Nararamdaman ko bilang asawa. Sigaw ni Ella habang umiiyak. Wala akong ginagawa. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong kinakain. Balik na sigaw ko. Ginamit ko ang pagiging provider para takpan ang dumi ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Caitlin. Tumakbo siya at tinakap ang binti ng nanay niya. Tumingala siya sa akin. Hindi umiiyak, kundi nanlilisik ang mga mata. Huwag mong sigawan si Mama, Papa. Masama kang tao. Alam ko ang ginagawa mo. Sabi niya sa boses na malamig pa sa yelo. Doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi takot na iwan ng asawa, kundi takot na ang sarili kong dugo at laman ang unang maghuhusga sa akin. Pero Ate Jay, sa halip na itama ang mali, mas lalo akong nagpadala sa bugso ng damdamin. Pinili ko ang panandaliang ligaya kay Fam kaysa sa pundasyon ng tahanan ko. Sa paglipas ng mga buwan, ang takot na naramdaman ko sa mga mata ni Caitlin ay unti-unting napalitan ng pagmamatigas. Akala ko, dahil ako ang padre de pamilya at ako ang nagpapasok ng pera sa bahay, may karapatan akong gawin ang gusto ko. Ang relasyon namin ni Fam ay hindi na lang basta tago. Naging kampante na ako. Minsan, dinadala ko siya sa mga kainan sa tapat ng Luisita o kaya ay sa mga mall, sa malayo. Iniisip na walang makakakilala sa amin. Pero maliit ang mundo, lalo na sa Tarlac. Isang hapon, nagdahilan ako kay Ella na may kailangang tapusin na inventory sa bodega. Ang totoo, nasa isang resort kami ni Fam sa may Bamban. Habang nakaupo kami sa tabi ng pool, nakita ko ang ilang mga pamilyang nagtatawanan. Saglit kong naisip si Caitlin, paborito niya ang lumangoy. Pero mabilis na binura ng tawa ni Fam ang konsensya ko. Rodney, kailan mo ba sasabihin sa kanila? Hirap na akong maging pangalawa. Bulong ni Fam habang nakasandal sa balikat ko. Hindi ako nakasagot. Gusto ko ang saya na hatid ni Fam, pero ayaw ko ring mawala ang seguridad ng pamilyang binuo namin ni Ella. Pag-uwi ko ng gabing yon, madilim ang buong bahay. Akala ko ay tulog na sila, pero pagbukas ko ng ilaw sa sala, nakaupo si Ella sa mahabang sofa. Sa tabi niya, nakatayo si Caitlin, yakap-yakap ang isang lumang album ng litrato. Ang mga mata ni Ella ay mugto, pero ang kay Caitlin,
Walang emosyon. Blanko. Saan ka galing, Rodney? Mahinang tanong ni Ella. Ang boses niya ay basag. Parang isang basong dahan-dahang nadudurog. Sabi ko sa'yo sa bodega, maraming kailangang ayusin para sa audit bukas. Pagsisinungaling ko, sabay iwas ng tingin at lakad papunta sa kusina para uminom ng tubig. Sinungaling ka, Papa. Singit ni Caitlin. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang bata. May talim ito na bumaon sa likod ko. Nakita ka ni Tita Beth sa Bamban. May kasama kang babae. Naka-pink na dress siya, di ba? Magkahawak pa kayo ng kamay. Nabitawan ko ang baso. Nabitak ito sa sahig, gaya ng katahimikan sa loob ng aming tahanan. Tumingin ako kay Ella at doon ko nakita ang bagsak ng kanyang mga balikat. Hindi na siya nagalit. Hindi na siya sumigaw. Parang sumuko na ang buong pagkatao niya sa sandaling iyon. Totoo ba, Rodney? Tanong ni Ella. Ilang taon nating binuot to. Isang tawag mo lang, naniniwala ako. Isang dahilan mo lang, sige, tanggap ko. Pero pati ba naman sa anak natin, magsisinungaling ka pa? Imbes na humingi ng tawad, ang lumabas sa bibig ko ay depensa. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Pagod ako. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo. Kung may nakita man si Beth, baka namalikmata lang siya. Masyado kayong mapaghinala. Dito na sumabog si Caitlin. Lumapit siya sa akin, hindi para yumakap, kundi para itulak ako ng mahina sa dibdib. Hindi kami mapaghinala, Papa. Ikaw ang mapanlinlang. Nakita ko ang mga message niyo sa phone mo noon pa. Hinintay ko na magbago ka. Hinintay ko na piliin mo kami. Pero mas pinili mo siya. Kinuha ni Caitlin ang picture album at ibinato sa paanan ko. Nagkalat ang mga litrato namin noong binyag niya, noong kasal namin ni Ella, at noong mga panahong masaya pa kami sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Mula ngayon, wala na akong tatay. Patay na ang tatay ko na kilala ko. Sabi ni Caitlin, bago niya hinaltak ang nanay niya, papasok sa kwarto. Simula ng gabing iyon, naging parang boarding house ang bahay namin. Hindi ako pinalayas ni Ella dahil marahil sa takot sa sasabihin ng mga kapitbahay o dahil wala siyang sariling trabaho noon. Pero ang bawat sulok ng bahay ay naging malamig. Si Ella, nagsisilbi pa rin, nagluluto, naglalaba. Pero hindi na niya ako kinakausap. Kung kakausapin man niya ako, tungkol lang sa bayarin sa kuryente o tubig. Pero ang pinakamasakit ay si Caitlin. Tuwing dadaan ako sa harap niya, tila ba hangin lang ang nakikita niya. Kapag nagtatangka akong magbigay ng baon o regalo, iniiwan niya lang ito sa lamesa o ibinibigay sa mga bata sa lansangan. Isang beses, sinubukan ko siyang kausapin habang nag-aaral siya sa lamesa. Anak, Caitlin, kailangan ba nating maging ganito? Nagkakamali ang lahat ng tao. Sabi ko habang sinusubukang hawakan ang balikat niya. Mabilis siyang umiwas. Huwag mo akong hawakan. Nadidiri ako. Yung kamay na iyan, hawak din yan yung babae mo, di ba? Yung mga salitang sinasabi mo sa akin, sinasabi mo rin sa kanya? Napayuko ako. Para sa'yo rin naman ang ginagawa ko. Huwag mong gamitin ang pangalan ko para bigyang matwid ang kalandian mo, Papa. Putol niya sa akin. Wala kang ginawa para sa akin. Ang ginawa mo ay para sa sarili mo lang. Dahil sa sobrang pride ko at sa nararamdamang rejection sa sarili kong bahay, lalo akong napalapit kay Fam. Doon ako nakakahanap ng kalinga. Doon ako nakakaramdam na ako pa rin ang bida. Umabot sa punto na hindi na ako nahihiyang magpahatid sa tapat ng kalsada namin, gamit ang sasakyan ni Fam. Ang mga chismis sa Tarlac ay kumalat na parang apoy. Alam ng lahat na ang respetadong si Rodney ay may side chick. Isang araw, umuwi akong lasing. Nakita ko si Ella na nag-aayos ng mga gamit. Mukhang may aalis ang okasyon. Saan kayo pupunta? Tanong ko. Sa graduation ni Caitlin, maikling sagot ni Ella. Bakit hindi niyo ako sinabihan? Sasama ako. Ako ang tatay, ako ang nagbayad ng tuition niyan. Giit ko habang pasuray-suray. Lumabas si Caitlin mula sa kwarto, suot ang kanyang puting tuga.
Napakaganda niya, Ate J. Kamukhang kamukha siya ni Ella noong kabataan namin. Pero ang ganda niya ay nababalot ng puot. Hindi ka kailangan doon, sabi ni Caitlin. Ayokong makita ng mga kaibigan ko at ng mga guro ko na ang tatay ko ay isang taong walang respeto sa sariling asawa. Nakakahiya ka. Ikinahihiya kita. Caitlin, ako ang nagpaaral sa'yo. Sigaw ko. Pilit ibinabandera ang pera ko. Sana hindi mo na lang ginawa. Sana naghirap na lang kami ni Mama. Baka mas may dignidad pa ang buhay namin. Sagot niya, bago sila tuluyang lumabas ng pinto at iwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga basag na alaala. Lumipas ang mga taon. Naghiwalay din kami ni Ella sa huli. Hindi na niya kaya ang bigat. Lalo na nang malaman niyang balak ko ng pakasalan si Fam. Lumipat sila ni Caitlin sa Maynila para doon na magpatuloy ng pag-aaral ang anak ko sa kolehiyo. Akala ko, kapag wala na sila, magiging malaya na ako. Akala ko, kapag naging legal na kami ni Fam, mawawala na ang guilt. Pero habang tumatanda ako, lalong lumilinaw ang pagkakamali ko. Si Fam, nang mawala ang thrill ng pagiging bawal, naging selosa at bugnutin din. Lagi kaming nag-aaway. At sa tuwing nag-aaway kami, ang laging pumapasok sa isip ko ay si Ella. Ang pasensya ni Ella, ang pagmamahal ni Ella, at higit sa lahat, ang pangungulila ko kay Caitlin. Sinubukan kong i-stalk ang social media niya. Nakita ko ang mga litrato niya. Graduate na siya, may magandang trabaho na, at may boyfriend na rin. Sa bawat mahalagang yugto ng buhay niya, wala ako. Ang nakatayo sa tabi niya ay si Ella. At kung minsan, isang lalaking hindi ko kilala na marahil ay tumatayong tatay-tatayan niya. Isang gabi, matapos ang isang matinding away namin ni Fam, nagpasya akong hanapin sila. Pinuntahan ko ang address na nakuha ko sa isang kamag-anak. Isang maliit pero maayos na kondo sa Quezon City. Pagdating ko sa lobby, saktong pababa si Caitlin. Caitlin, tawag ko. Nanginginig ang boses ko. Tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Maraming taon na ang lumipas. May mga puting buhok na ako. May mga kulubot na ang balat. Pero ang tingin niya, hindi nagbago. Malamig pa rin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Anak, gusto ko lang humingi ng tawad. Matanda na ako. Naisip ko lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo na si Papa. Pagmamakaawa ko, halos lumuhod na ako sa harap niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Patawarin. Matagal na kitang pinatawad, Rodney. Pinatawad na kita bilang isang tao na nagkamali. Nakahinga ako ng maluwag. Talaga, anak? Salamat. Pero, putol niya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Pinatawad kita para magkaroon ako ng peace of mind, hindi para bigyan ka ng pagkakataong wasakin ulit ang katahimikan namin ni Mama. Patawad na kita, pero hindi kita kailangan at hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat luhang ibinuhos ni Mama dahil sa'yo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Doon ko na-realize ang pinakamasakit na katotohanan. Ang asawa ko, si Ella, ay nahanap ang lakas na makalimot at magpatawad mula sa malayo. Pero ang anak ko, ang batang binuhat ko, ang batang pinangakuan ko na ako ang magliligtas sa kanya sa mundong ito, siya ang hinding-hindi makakalimot. Ang kasalanan ko sa kanyang ina ay naging kasalanan ko sa kanya. At sa huli, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pag-iisa, kundi ang malaman na kahit buhay ka pa, patay ka na sa puso ng taong pinakamamahal mo. Nanatili akong nakatayo sa lobby ng kondo na yon habang pinagmamasdan ng papalayong bulto ni Caitlin. Ang bawat hakbang niya ay tila pako na ibaon sa aking dibdib. Wala siyang galit na isinigaw, wala siyang luhang ipinakita. At iyon ang mas masakit. Dahil ang galit, may emosyon pa. Pero ang kawalan ng pakialam, iyon ang tunay na katapusan. Umuwi ako sa Tarlac ng gabing iyon na mabigat ang loob. Ang bahay namin ni Fam na dati ay puno ng tawanan at mga plano. Ngayon ay tila isang hawla na lang. Hindi nagtagal,
Naghiwalay din kami. Napagtanto ko na ang pundasyon ng aming relasyon ay binuo sa buhangin ng pagtataksil, kaya noong dumating ang mga pagsubok ng tunay na buhay, gumuho rin ito ng mabilis. Lumipas ang 5 pang taon. Mag-isa na lang ako sa lumang bahay namin sa Victoria. Ang mga dingding ay saksi sa bawat buntong hininga ko. Isang araw, nakatanggap ako ng isang sobre. Pagbukas ko, isang wedding invitation. Ikakasal na si Caitlin. Pero sa ibaba ng imbitasyon, may maliit na sulat kamay. Papa, pinapadalhan kita nito hindi para pumunta ka at tumayo sa altar, kundi para malaman mo na masaya na ako. Na nahanap ko na ang lalaking hinding-hindi gagawin sa akin ang ginawa mo kay Mama. Manatili ka na lang kung nasaan ka. Sapat na sa akin na alam mong maayos ang buhay ko nang wala ka. Hagulgol ako ng gabing iyon. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman ko ang koneksyon sa anak ko. At iyon din ang huling pagkakataon na naramdaman kong may puwang pa ako sa mundo niya. Ang kasalanan ko kay Ella ay naging multo na habang buhay na naghiwalay sa amin ng anak ko. Pinatawad ako ng asawa ko dahil sa kabutihan ng puso niya. Pero ang anak ko ang naging hustisya ng lahat ng panloloko ko. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Rodney. Isang paalala na ang bawat desisyon natin ngayon ay may katumbas na presyo sa hinaharap. At kung minsan, ang pinakamahal na kabayaran ay ang pagmamahal ng sarili nating mga anak. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa madamdaming paglalakbay na ito. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Rodney, na ang katapatan ay hindi lang para sa ating mga kabiyak, kundi para na rin sa seguridad at kinabukasan ng ating mga anak. Muli maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow at i-like niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at kwentuhan. Mag-ingat po kayong lahat at laging tandaan, ang katotohanan, gaano man kapait, ay laging magpapalaya sa atin. Hanggang sa muli, mga ka-confess.